Partner, punta tayo dito sa pinakamainit na issues ng bayan, partner. Ito na nga ho yung flood control projects, partner. Oo. Okay. Ito, Misamis Occidental Governor, binanggit ni Senador Marcolita sa umano'y anomalya sa proyekto. Iba pa to sa Mindoro. Ito, Misamis na ba, no? Uminit ang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay na umano'y maanumalyang flood control projects sa Region 10. Sa investigasyon, binanggit ni Senador Rodante Marcolita ang di umano'y pagkasangkot ng gobernador ng Misamis Occidental. Lumitaw na sa mahigit 5 bilyong budget para sa flood control, halos 100 bilyon ang napunta lamang sa 15 contractors kung saan ang ALPA and Omega General Contractor and Development Corporation ang isa sa pinakamalaking nakinabang, umabot sa mahigit 7 bilyon mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Marcolita, ginagamit lamang ng gobernador ang lisensya ng kontraktor na ito para sa maanumalyang proyekto, partner BMR. Grabe, ano mga partner. Alam niyo itong Misamis ito, partner, ano? Oo. Occidental. May naalala ako dito, partner, eh. Alam ko, isa na rin yan sa nagkaroon na rin ng investigasyon sa Kongreso noon. Hindi ko lang alam kung anong issue noon. Hindi ko na masyado matandaan. Pero it so happened, ito rin si Senator Marcolita, congressman that time, at itong gobernador ng Misamis. Mukhang partner, no? Magkakaroon to ng part at narinig ko na rin kay Senator Marcolita na mukhang hindi niya ito titigilan dahil mukhang may ano pa ito sa kanya eh. Mayroon pang utang ito sa kanya doon sa Congress. So, ngayon partner, nagulat ako, no? Kasi ang pagkakaalam lang natin, karamihan dito kasi sa mga lumalabas, mga balibalita tungkol dito sa mainit na nagiging issue sa ating bayan ngayon, itong mga flood control, nanggagaling lang dito sa mga congressman. Kasi sila naman talaga yung nag-a-approve. Sila ang nagbibigay ng budget yan eh. Sila ang taga-bawas, sila rin ang taga-dagdag. Tama partner, ano? Yun naman yun eh. Ngayon, nagulat tayo, may gobernador din pala. Ganito na ba katindi ngayon ang laganap na ba ang korupsyon sa ating bansa, mga kapartner? Ikaw muna partner, magtuloy. Kasi partner, ito partner, ang sinabi rito, yung lisensya ng mga kontraktor ginamit ng naturang gobernador para makakuha ng mga flood control projects. Oo nga naman, kasi nga iyan po ang pinakamodus ngayon. Kumbaga, manghiram ka lang ng lisensya sa mga kontraktor, tapos kukuha ka na ng kontrata, magiging kontratista ka na sa mga kongresista. Habang siyempre, siguro, ikaw gobernador, hindi ka naman basta-basta makakuha ng ganyang kontrata kung hindi ka rin talagang parang may connection or may kapit ka dyan sa mga buhaya sa Kongreso, partner. Mantakin mo, ang pinag-uusapan yan, bilyon-bilyon, mantakin mo to 7 billion mula 2022 hanggang 2025, mahigit 7 billion. Ito sa ano lang to ha, sa Misamis, di ba? Misamis Occidental, ang naturang bilyones na pundo ng flood control na ngayon, ito maanomalya. Problema, ano po ito hahabulin ng gobyerno? Mananagot kaya ang gobernador na ito? O di ba kaya ay parang makalimutan na naman ito ng taong bayan, itong mga bilyones, trilyones na ginahasa na ng mga buhaya sa gobyerno. Maraming salamat si Tabi sa Pakulay. Sabi ni Mary Jane Castillo, damage ang mga kontraktor. Damay talaga yung mga kontraktor dito, partner, na hiniraman ng lisensya. Malamang, pati yung nagpahiram, partner, dapat makulong din para sa akin. Kasi bakit ka nagpapahiram? Kasi hindi man niya magbibigay ng lisensya, partner, kung wala rin siya makukuha. What, for example, ganito yung mangyayari. Oy, 7 billion ang ating dito. 7 billion ang aming kontrata dito. O ilang bang porsyento ang gusto mong kukunin? But for example, kahit mga 10% bibigyan ka namin. Malaking halaga rin yung 10% sa 7 billion, partner. Manghihiram ka lang ng ipahiram mo lang yung lisensya mo. Kahit mga 5% lang, malaking bagay na rin yan. Sa 7 billion, 5%, magkano yun? Wala kang pagod. Di ba? Pinahiram lang yung lisensya. Kaya dapat, ito rin, imbestigahan rin siguro ito ng Blue Ribbon Committee, yung mga
mga kontraktor, yung mga merong mga lisensya na nagpahiram ng lisensya sa mga kongresista para makakuha ng bugos na kontrata sa flood control, partner Baymar. Oo, no, partner. Ito'y nakakabahala kasi ganito na ba ka-weak ang ating mga nanunungkulan ngayon na nakakalusot itong mga ganitong klaseng modus nila na gagamit sila. Ano ito, parang ito kaya pwedeng pasok ito doon sa falsification of public documents? Kasi, di ba, hindi naman sila totoo dyan na may-ari, pero nanggagamit sila eh. Ang tawag doon, suppression, ano ba yun? Tawag may, yung maling paggamit ng authority. May ganito yun. Marami silang kakaharapin ng mga kaso dito, partner, ano? At ang nangyayari dito, hindi lang basta ito pera, pondo ng bayan, partner. Tandaan po natin, marami ang mga binawian or nasawi ang buhay ng ating mga kababayan dito. So siguro, lalo pa natin panawagan na higpitan at lalo pa natin ipanalangin na mas lakas at galing talino na sumakay Senator Marcolita para mapanagot talaga itong mga nagwalang hiya sa pondo ng bayan sapagkat mga kapartner, biruin mo, hindi lang nawaldas ang pera ng bayan, mayroon pang nasayang na mga buhay ng ating mga Pilipino. Sana lang, no, pag nagtagumpay talaga itong administrasyon, itong investigasyon na ginaganap ni Senator Marcolita, may maparusahan at ang maparusahan, bayaran isa-isa lahat ng mga nasawi na mga dito po sa nangyari sa mga pagbaha dahil kasi yan dyan sa mga ghost project nila, mga substandard nilang paggawa ng mga flood control project, partner. Sabi ni Victoria, yung tanong mo, partner, usurpation of authority ba? Yun, tama. Happy lang vlog, maraming salamat sa pakulay. Dapat dito, partner, hindi lang ganon. Dapat ito ay large-scale syndicate. Sindikato talaga to, partner. Ito yung kaso sa kanila, sindikato. Kasama na sila lahat. Kayo, mga miyembro kayo ng mafia sa Pilipinas. Mafia sa Pilipinas, flood control projects ang pinagkakitaan. Ito yung pinakamatinding sindikato sa kasaysayan ng ating bansa na yung pira para labang tubig, partner eh. Kumbaga, pag naubusan ka ng tubig sa tumbler mo, kukuha ka lang dun sa gripo. Pupunuin mo uli. Ito yung nangyayari sa Kaban ng Bayan eh. Ito yung kagagawa ng sindikato under Marcos admin. Sino yung pinaka-leader nila sa sindikatong ito? Kasi ayon naman po kay Senator Panfilo Lacson, sindikato po talaga ito, notorious syndicate. Ito po yung malinaw dyan. Economic sabotage. Kasuhan ang mga ito at kung maaari, ibitay ang mga kurakot sa gobyerno. Wala nga partner yata nang nagpasa ng panukalang hukom bitay sa mga kurakot. I think yung 19th Congress, yung Duterte Youth Party List, dapat talaga meron. Ito na siguro yung panahon, partner, na magkaroon tayo ng death penalty, hukom bitay, laban sa mga kurakot dyan sa gobyerno pag napatunayan. Kasi ito, wala na to, parang nagkampihan na sila, nagsabwatan na sila para makakurakot, para taong bayan maghirap. Isipin mo, nangungutang sila ng pundo, yung pala nanakawin nila. Pero sino magbayad? Tayong mga Pilipino na wala man tayong kialam at wala tayong kinabang dyan sa kanilang mga pagnanakaw sa Kaban ng Bayan, partner Baymar. Partner, ano? At ito nga ay sobra talagang nakakalungkot. Sana po, no, wag papayag ang taong bayan na magpalabas na naman sila ng mga diversionary tactics. Palagay ko itong banat ni Anticler, baka isa yan sa mga diversion na naman kasi mukhang partner mukhang kumbaga sa larong chess mukhang na-checkmate sila rito ngayon partner Bakit? Kasi di ba? Matindi nilang inuusig si Vice President Inday Sara Duterte sa halagang 125 million lamang na ito nga ay hindi marapat-dapat, hindi pa po pwede nung na dapat mong ilabas ito dahil intelligence funds ito confidential fund ito. Nakakatakot na magiging president pa ito. Pero grabe ang kanilang focus dito. Samantalang pala mga kapartner, nandito pala itong ano ba? Ano bang bundok? Mount Apo or yung bundok sa Himalayas doon sa pinakamataas na bundok? Ganito pala ang katinding ginagawa nilang kalukuhan
sa ating bansa na gusto nilang iligaw at gusto nilang ipuwing sa taong bayan, mga kapartner. Isipin mo, mantakin mo yan, partner, no? Kay Vice President Inday Sara Duterte, 125 million ang iingay ng mga komunista, aktivista, mga kaliwa, mga dilawan, pinklawan. Pero magugulat ka ngayon. Nasaan ba si Franz Castro? Nasaan ba yung si Percy? Nasaan na mag-ingay kayo? Trilyonis na bilyonis pinag-uusapan. Sa flood control, inimbestigahan na dyan sa Senado. Marami nang lumalabas na mga pasabog, panpilulakson kagabi. Ang tahimik naman ni Franz. Nasaan ka, Percy? Nasaan yung mga makabayan? Nasaan ka, Jokno? Nasaan ka, Laila de Lima? Banggitin na natin silang lahat kasi ang iingay nila sa confidential funds si Vice President Inday Sara. Malaki ba ang milyon sa bilyon sa trilyon? Ito bilyones, trilyones, ang tatahimik ninyo para ba kayong napusalan kayo ng napakalaking saging sa bungangaw ninyo. Magsalita kayo, mag-rally po kayo. Kasi para talagang maintindihan natin na sila ay makabayan, mahal nila ang bayan, yung accountability, yan yung pinaglalaban nila, partner eh. Kaya ginaganyan nila si Vice President Inday Sara, hito kayo ngayon. Santa Makmak na ghost project sa flood control, sindikato sa flood control, nasan ang mga maiingay pagdating sa confidential funds ni Vice President Inday Sara? Ang tatahimik ninyo. Ito nga, partner, hinahanap po si Franz. Baka naman, partner, nasa kulungan na kasi convicted criminal ito. Hindi lang pinalita, no? Ito naman si Tabe, syempre, isa rin siyang congressman, partner eh. Malay natin, partner, kung isa rin to sa kasama din na maimbestigahan dyan. Malay natin, mga partner. Etong si Dilima, di ba? Congress pa sa bagay, ngayon pa lang naman sila, kapapasok lang. Pero, moto proprio, ito na naman tayo sa yung hit na common sense. Nagbalik tayo. Di ba? Moto proprio ito. Yung, talagang dapat kumilos kayo nang mayroon kayong pakialam, hindi yung parang nakikialam lang kayo, pakialamero lang kayo pagdating sa mga issue ng ganito. Pero pagdating sa issue na katulad nito, na pangbayan talaga, hindi kayo nakikialam. Alam mo, partner, isa lang natin nakikita dito, dahil nga hindi natin nakikita itong mga quote-unquote mga dilawan, nakapokus lang sila kay Vice President Inday Sara, nagpapakita lang sila ng katotohanan sa taong bayan, binubulgar lang nila ang kanilang totoong kulay na sila ay selective lang talaga at hindi sila para sa bayan, kundi para lang sila sa kanilang sariling kapakanan, sariling interes, ang interes ng mga dilawan na isinuka na ng taong bayan nung panahon ni Tatay Digong, partner. Tama ka dyan, partner. Ang tawag dyan, huwad or piki. Peking makabayan, hindi sila tunay na makabayan. Sila ay budol-budol, mga scammer. Nililinlang ng nila ang mga tao na pinapaniwala sila pag sinasabing makabayan sila na. O ano tayo ngayon, di ba part ito sa pagmakabayan? Malalaking halaga sa flood control projects na dapat ipatawag rin kayo dyan sa Blue Ribbon Committee.